Umabot na sa 17.56 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas noong October 2025 ayon sa datos ng Bureau of the Treasury. Ito ay 9.62% na mataas mula sa mahigit 16 trillion pesos na utang noong October 2024. Ang domestic debt ay bumubuo sa 68.6% ng kabuang utang na umabot sa 12.05 trillion pesos, habang ang external obligations ay nasa 5.52 trillion pesos matapos ang net loans at adjustments sa peso equivalent ng foreign currency debt. Ang pagtaas ng utang ng bansa ay dulot ng bagong loan mula sa loob at labas ng bansa at pagbaba ng halaga ng piso laban sa dolyar. Isang tanong ang bumabalot ngayon. Bakit si PBBM lang ang nakakagawa nito? Nakakakuryos, hindi ba? Sa lahat ng naging Pangulo ng Pilipinas, tila may isang pangalan na muling nabibigyan ng bagong sigla ang ekonomiya, nakakapag-ayos ng utang ng gobyerno at tila sinusundan ang yapak ng kanyang ama, si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit nga ba sa lahat ng naging leader mula noong panahon ni Ferdinand E. Marcos Sr., tila si PBBM lang ang nakakagawa nito? Ano ang sikreto niya? At higit sa lahat, paano niya ito nagagawa sa kabila ng tila imposibleng sitwasyon? Huwag kang bibitaw dahil ang sagot ay nasa dulo. Samantala, nagbayad ng halos 90 billion pesos na utang ang Pilipinas noong November 2025. Sa datos ng Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 36.7% kumpara sa 65.78 billion pesos na ibinayad ng bansa sa parehong buwan noong 2024. Umabot naman sa 2.02 trillion pesos ang kabuang utang ng bansa na nabayaran mula January hanggang November 2025, mas malaki kumpara sa 1.95 trillion pesos sa parehong panahon noong 2024. Nakakabayad doon pala tayo ng utang. Oo, hindi lang tayo masyado updated, pero kapag ka nabayaran na, saka tayo na-inform. Hindi, alam nyo, yung, again, yung pong pagkakaroon ng utang, per se, hindi naman masama. Oo, basta binabayaran. Kaya ka nga pinauutang nung nagpapautang. Halimbawa, ay yung kapitbahay mo, o kaya yung sari-sari store na inuutangan mo ng mantika, sabon, at iba pa, dahil sa marunong ka magbayad. Oo, at pinagkakatiwalaan ka. Pinagkakatiwalaan ka. Tama ka doon kantina. Kapag ikaw ay nangutang at ikaw ay marunong magbayad, makakaulit ka. Yun talaga. Makakaulit ka. So, ang binabanggit mo, nung November 2025, ang binayaran nating utang ay halos 90 billion. 90 billion na pesos. At yung kabuuan ng 2025, wala pa. 2.02 trillion pesos. Ang buong 2025. Oo, ang nabayaran. Ang nabayaran natin. Oo. Isipin nyo, ang budget natin noong last year, magkano? 6.320 plus trillion. So, lumilitaw na more than 30%, o mga humigit kumulang 30% ng budget natin, pambayad lang na utang. Yun lang. Napunta dun. Oh, pero ang importante, At least nababayaran. nakakabayad tayo ng utang. Pwede ulit tayo umutang, umutang tayo. Nagsimula ang usapin ng pambansang utang noong panahon ng martial law. Oo, lumaki ang utang noong panahon ni Ferdinand E. Marcos, pero ginamit ito para sa malalaking proyekto tulad ng mga dam, kalsada, ang Pan-Philippine Highway mula Apari hanggang Hulo at iba pang mga infrastruktura na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin. Subalit matapos ang kanyang administrasyon, naging iba ang usapan. Sa ilalim ni President Cory Aquino, lumubo ang utang. Gayon din sa administrasyon ni Ramos, Estrada at Macapagal Arroyo ay umakyat pa rin ito. Hindi rin ito naawat sa ilalim ni Pinoy at lalo pang tumaas noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa Build program. Kaya nga maraming nagsasabi, hanggang kailan tayo magbabayad ng utang? Pero ito na nga ang nakakagulat. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., tila unti-unti nagiging posible ang imposible. Sa datos mula sa Bureau of Treasury na itala na ng administrasyon ang pagbabayad ng 91.6% ng kabuuang utang para sa 2024, isang record na mahirap pantayan. Sa simpleng salita, hindi lang utang ang binabayaran ng administrasyon, binabawasan din ito ang pasanin ng susunod na henerasyon. Hindi lang basta bayad utang, kundi pinapababa rin ang interes. Ngayong taon, ang nailaan, 1.22 trillion pesos ang nailaan para sa amortization, isang 27.3% na pagtaas mula noong nakaraang taon. Ang interes lumago ng 23%, ngunit ito'y bahagi ng mas malawakang plano para maibsan ang pangkalahatang utang.
Ngayon, balikan natin ang mga nakaraang administrasyon. Bakit hindi nila ito nagawa? Ang totoo, nagkaroon din sila ng pagkakataon, pero tila kulang ang political will o tamang estratehiya. Pero sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na may sistema at disiplina. Kaya't marami ang nagtatanong, ito ba ang pamana ng isang Marcos? Pero teka, paano niya ito nagawa? Ano ang kakaibang formula na ginamit niya na hindi naiisip ng iba? Paano na ibabalik ang tiwala ng lokal at dayuhang kreditor habang napapanatili ang pang-ekonomiyang kaayusan? Ang sagot, ang pagpapatuloy at pagbabago. Sa simpleng salita, nagkakaroon ng continuity sa mga magagandang programa ng naunang administrasyon tulad ng Build program ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero may dagdag na reforma sa fiscal management. Tila natutunan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ang simpleng pagbabayad ng utang ay hindi sapat. Kinakailangan ang mahusay na pagpaplano, tamang alokasyon ng pondo at tiwala mula sa mga Pilipino. Kaya kung iniisip mong pare-pareho lang ang mga naging Pangulo ng Pilipinas, mag-isip kang muli, kaibigan. Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang tila sumusunod sa yapak ng kanyang ama na may layunin, na may malasakit at higit sa lahat na may disiplina para sa isang mas maliwanag na bukas, ang bagong Pilipinas. Ngayon, masasabi mo na bang si Pangulong Bongbong Marcos lang talaga ang makakagawa nito? Ikaw ang magdesisyon, kaibigan. Roma 13 verse 8, huwag kayong magkaroon ng utang kaninuman maliban sa pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na ng kautusan. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagbabayad ng ating mga utang hindi lamang sa pananalapi kundi pati na rin sa pananagutan sa ating kapwa ay tanda ng pagmamahal at katuparan ng utos ng ating Panginoong Diyos, tulad ng ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang maayos na pamamahala ng utang ng bansa ay hindi lamang para sa kasalukuyan kundi para rin sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Ito ay isang anyo ng pagmamalasakit at responsibilidad na dapat nating tularan. Ang pagbabayad ng utang ay isang espiritual na gawain ng katapatan at ipinapakita nito ang kahalagahan ng tamang pangangasiwa, pananagutan at pagmamahal sa ating kapwa at sa ating bayan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nasa langit, na siyang umiibig sa buong sangkatauhan. Ikaw ang may-ari sa lahat ng bagay sa mundong ito. Salamat po sa inspirasyon na dala ng mensaheng ito. Nawa'y magsilbing paalala sa amin na ang tamang pamamahala ng aming mga responsibilidad ay tanda ng pagmamahal at pagsunod sa iyong mga utos. O aming Panginoong Diyos, salamat sa liderato na naglalayong pag-aanin ang bigat ng aming hinaharap sa pamagitan ng maayos na pangangasiwa ng utang. Patuloy niyo pong patnubayan ang aming Pangulo at ang kanyang administrasyon upang magtagumpay sila sa kanilang layunin na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. O aming Panginoong Diyos, itinataas din namin ang mga tagapakinig at taganood ng mensaheng ito. Pagpalain niyo po sila ng karunungan, pananampalataya at kakayahang maunawaan ang kahalagaan ng disiplina at pananagutan. Turuan po kami, Panginoon, na maging mabuting tagapamahala ng mga biyayang ipinagkaloob niyo sa bawat isa at huwag kaming matakot na harapin ang aming mga tungkulin na tulungan din ang aming kapwa. Nawa'y manahan ang aming pong Panginoong Hesukristo sa aming puso mula ngayon at magpakailanman. O aming Panginoong Diyos, aming Ama, nawa'y ang aming bansa ay maging mas matatag at puno ng pag-asa dahil sa iyong gabay. Patuloy niyo po kaming samahan sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, sapagkat ang lahat ng ito ay aming itinataas alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon Hesus na siya ring aming tagapagligtas, at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.